Hello, tukoy na ang hari ng ang sindikato na sa flood control projects na dahilan ng pagkabaha sa Pilipinas ay pinaghaharian ni Tambaluslos o Ferdinand Martin Romualdez. Ito po sila. Grabe. Matindi pa sa matindi. Ito po sila, ang grupo nila. Ito mga tao sa likod ng 811 billion na flood control projects, halos 1 trilyon na. Si Martin Romualdez, tapos si Saldico, si David J.J. Suarez, tapos si Aurelio Dong Gonzales, si Manix Dalipe, si Edwin Gardiola. Yan po yung mga buwiset. Kinakain na lang pera ng tao, ng bayan. So, ang sarap yan pag kung hindi lang sarap manuntok. Nako. Tapos ito pang ginawa ng iba. Sabi. Ay, papakita ko yung mga pundo na pinalabas na ginawa nila. Ikumpara sa pundo sa panahon ng ibang ng ibang mga speaker, mga nakaraan. Ito po. Ayan, nakita ninyo ha. Oh. 841.83 billion the amount inserted by the House of Representatives in 3 years under Martin Romualdez. Ito naman usapin ng pagsingit naman, ito pang pundo naman sa ginawa sa kasama ng AKAP, AEP at saka sa flood control projects. Si ibigay natin si Sas Rogando Sasot ang ang nag-research. Okay, salamat Sas Rogando Sasot ha. So sinabi niya rito, I did some data crunching. I went to the journals of the Senate of the Philippines and looked for the budget version for each year as proposed by the House of Representatives. I have only found a detailed committee reports in the year 2011, 2013, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, and 2025. I compared the budget of House of Representatives with the final budget signed by the President in that year, also called as General Appropriations Act. The GAA is a product of the bicameral conference of the House of the Senate and the House of the Senate. The fifth column shows how many percent the final budget of the House of Representatives deviated from the chamber version that has the higher value. The sixth column shows the magnitude of insertions during the BICAM conference each year. And what I found solidifies our hands that the most hungry House of Representatives is under the speakership of Martin Romualdez. 2023, 2024, 2025 show historically high increases in the final budget of the House of Representatives compared to either of the chamber versions. Martin Romualdez' tenure as Speaker 2023 to 2025 corresponds to the sharpest budget increases in the data set. The Speaker's influence may indicate a shift in the balance of power toward a negotiation style that allows for substantial last-minute adjustments during the bicameral conference committee report. Sana ba? Bicameral conference. Okay, look at previous speakers that oversaw the budget deliberations. Kay Feliciano Belmonte, noong 2011 hanggang 2013 siya naging speaker, ay mataas lang ang increase from 500 million to 610 million ang siningit sa bicameral conference committee. Sa panahon na si Gloria Arroyo, ang speaker, ay minimal man lang ang inakyat na 0.08% or magnitude of 10 million lang. So, mas matipid pa si Madam Gloria. Sa panahon naman ni Lord Alan Velasco, na speaker, 2020-2022, ay mixed results daw. A significant increase 2020 ay 12.86% or magnitude of 1.8 billion but no increase in 2022, which suggests that
what has been publicly deliberated is the final budget. Pantaleon Alvarez, during the 2017 no increase, 0%, which suggests that what has been publicly deliberated is the final budget. From 2011 to 2020, reconciliation percentages range from 0 to 13.06%, indicating a relatively predictable process. 2023 to 2025 show a sharp departure, with final budget significantly exceeding the chamber versions. Ang ibig na sabihin nito, yung budget na pinopropose, pinanukala ng Department of Budget and Management o ng Office of the President ay mas mababa ikumpara mo sa final budget na inaprubahan na pinirma ni Bongbong Marcos. At bago nagkaroon ng final budget, mayroong tinatawag na intermediate, yung Bicameral Conference Committee, na dyan makikita mo kung gaano ang insertion. Ito, tingnan natin ang insertion. Sa panahon ni 2023, panahon ni unang panahon ni Martin Romualdez, ang siningit na pondo ay 12.01 billion. Sa noong 2024, ang siningit niya na pondo 12.5 billion. Ang siningit niya na itong ngayong taon 17.32 billion. So ganun po kayaman si katindi si Mr. Romualdez. So ngayon, ano pa ipakita pa natin ng iba. Diyan mo lang makikita kung sa maraming pinasiningit ng mga pondo, diyan mo makikita kung gaano siya kakawatan. O ito pa. Kasi po, ang pagsingit ng pondo ay para mo na rin nagnanakaw ka sa gobyerno. So ang tanong ngayon, ito ilabas natin, saan napunta yung mga inanod ba ng baha o nauna pa nawala sa baha? Yan ang tanong ngayon ng bayan. Yung mga pondo bang yan, 811 billion na una pa nawala sa baha? Kasi hindi, sa totoo lang, hindi naman ginamit sa baha yun eh. Ayan. Flood control project, saan napunta ang pondo? Si Dong Gonzales, yumaman to ng gusto. Doon sa Pampanga, sa Arayat, ang ilog mo doon, winasak ng ilog ang ginagawa mong riprap. Ano ka ba? Tapos paano yan? Matindi. Tapos panalo pagkapat-anak mo. Matindi. So, anyway. So ito, pakita ko lang sa inyo isang kasatanas ng pamilya Romualdez at yung kapamangkin niya na si Sandro Marcos at yung kasama niya na mataba si Jun Asedre. Matindi na to, mga wala naman utak mga ito eh. Ba't naging congressman to, nagnanakaw na sa gobyerno? Ito. Si Tambaloslos kasama ang pare, hindi ko kilala pare. Sa kabila ang kanyang pamangkin, si Sandro. Yan. Si Tambaloslos sinawakan pa yung baston ng pare o ng kardinal. Tapos nakatingin ba si John Asidri na mataba rin Hindi ko alam kung anong kinakain ng mga yan. Ito, kunwari akala mo yung mga anak ni Romualdez, yung dalawang lalaki, tapos asawa niya si Yida. Pagkatapos ito, si Romualdez, pero si Romualdez, congressman, si Yeda ay nominee number 6 sa Tingog Party List, ang anak niya number 1. So, pinaresign niya number 3, number 4, number 5 para maupo siya na congressman. Pang-apat na term. Grabe. Sobrang masiba. Ito naman ngayon, pinisinta dito sa pag-usapan natin ang 2025. Ayon sa datos ng ng Department of Budget and Management, ang pinanukala ng national ng DBM na tinatawag na National Expenditure Program ay halimbawa sa 2025 16 billion 345 billion 154. Yon sa ito sa House of Representatives budget comparison. Okay?
Yung budget na ito, yan ang sa NEP, ang budget ng House. Nang maaprubahan ng House, so nadagdagan, naging plus 17,000, 17 million, 17 billion dagdag. Grabe magpasingit si Kwan, si Martin Romualdez. So ang increase niya sa GA na approved budget ay nagdagdag pa siya ng 17 Ako ikumpara sa nakaraan. Sa nung nakaraang taon, sa 2024, ang pinropos ang hiningi ang binigay sa kanila ng Department of Budget and Management, 16 billion. Pero, nang dumating sa House, sa GAA, sa final, may kasamang singit, ay nangyari ay 28 billion. So, ang siningit ni Dinugtong ay 12 billion 500 million. So, ganun katindi si Romualdez. So, noong 2023, ginawa ang 28 billion ulit ang budget ng House of Representatives. At 12 billion din siningit niya dyan. Para idadagdag niyo doon sa 15 million na inaprubahan lamang ng DBM. So kung ikumpara mo sa 2022 na iba pa yung speaker si Lord Alan Velasco, ang budget ng 2022 ay ang pinropose ng National Expenditure Board, national ng DBM ay 15 billion at inakyat lang ni Lord Alan Velasco ng 21 billion at nagdagdag siya ng 6 billion. Panahon ni 2021, ang alam ko nito si si Cayetano. So 3 billion lang isang dinagdag. Sa Cayetano nito 2020 at 2019. 2016. 2016 kay Cayetano. Konti lang talaga kay Cayetano. Mas malaki ang sa kanila. Si speaker, nung nag-speaker si Martin Romualdez, ang laki, ang layo-layo, kumpara mo, si Cayetano, 1 billion lang, 1 billion lang dagdag, Pagdating kay Tambaluslos, 12 billion, 17 billion. Grabe, nakakalula. So, paano ngayon yan? Budget of House. Anyway, ganun din yon. Kay Feliciano Belmonte, maliit. Pantaleon Alvarez, 0 pa. Hindi pa nagdagdag. So, anyway, ang pag-usapan natin, mayroon pang isang ebidensya ito. Wala na. So, hanggang dyan lang, ipinakita ko lang po sa inyo kung gaano kaswapang itong Romualdez na to. Kung gaano kaswapang matindi, magnakaw, pamamagitan ng billion-billionis magnakaw. So, hanggang dyan lang muna tayo. Grabe yung mga kanyo. So, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Hilberto Filimon Japi, hindi ko alam kung anong gagawin natin dito. Sa nabaha na, nauna pa nawala sa baha natin, nauna pa nawala yung pera. Siyempre, baha dito, dumadaloy papuntang pinakamalapit na dagat. Sabi ni Gregorio Babaran, lahat ng dinastiyang politiko ang sanhi ng pagpahirap ng mamamayan at bansa dahil sa kanilang katiwalian. Kung matalino lamang lahat ng botante, developed country na sana, Pilipinas. Sa tunay kung matalino at saka istrikto, nako. Susunod mga yan . So, si Colonel Bong, okay, sa Giginto, Bulacan. Tapos si Gregorio Babaran, grabe talaga. So, JR Salis. Good evening, Atty. Dati, ito po talaga idol kita, kayo ni Atty. Christian Isgira. Richard, ano po nangyari? Ba't laging pabor? Kasi naman po, JR, ang problema nito, yung kaibigan ko, hindi nila tinitingnan ang batas. Mali po ang tingin nila sa batas. Ngayon, hindi ko alam kung bakit mali ang opinion nila sa batas. Kung tanongin mo, sinusunod ko lang batas. Wala akong pakialam kung pumabor kay Duterte ang batas. Basta sundin natin ang batas. Yung mga yan hindi ko alam kung bakit hindi na sinusunod ang batas. Gaya ngayon, impeachment. Batas na yun nagsasabi na hindi raw pwede pakialaman ng Supreme Court. Mali yun . Ang tama doon, batas talaga, pwede makialam ng Supreme Court basta may abuso.
yung grave abuse of discretion. Ay nako, kaya mahirap po talaga kung makinig ka sa kanila. Hindi na ako nga nakikinig kasi lahat silang opinyon nila iba, eh. Pero ang opinyon ko po, may sigurado ko sa'yo tama po yung opinyon ko. Mali-mali pong opinyon nila. Puwede sabihin na overreach, there is no such thing as overreach na nangyari sa Supreme Court. Tama po ang desisyon ng Supreme Court sa pagbasura. Kasi nga hindi nila sinunod ang batas. Kaya nga sabi nga ni Marvick Leonin, hindi mo makuha ang minimithi mong mission o pakay kahit pa baka Biblia pa yan ang hinahabol mo. Hindi mo pwedeng kunin yan sa pamamaraan na kriminal. Biro mo, magsampa kayo ng kasong impeachment, kriminal yun, pwede ka maparusahan up to 15 years na causing undue prejudice. Akalain mo ba naman na nagsampa ng December 2, December 4, December 19, binaliwala, tapos pinasok pang-apat? Eh di kagaguhan talaga. Bakit tayo kakampi sa mga abusado? Mali-mali pang ano. At saka magnanakaw, mas malaki sila pinagnanakaw. Ganun na po simple, JR Sales. Kevin Gasman, grabe talaga ang dami ng pera sa gobyerno. Yan na po. Kaya kung nakita mo yung mga bakit nagtataka lang ako bakit nasasara yung kanilang mata sa mga malaking nagdadambuhalang pagnanakaw. O hanggang diyan lang muna ako. Maraming salamat po.